sa inyong lahat. Ako nga po pala si Althea Grace Dorlet at ngayong araw ay aking tatalakayin ng Yogyakarta Principles. Ang Yogyakarta Principles ay set or koleksyon ng mga prinsipal ng karapatang pantao. Ipinapaliwanag ito kung paano dapat ipatupad ang international human rights sa bawat tao na may iba't ibang sexual orientation at gender identity. Ito rin ay gabay sa mga bansa upang matiyak ang pagkapantay-pantay sa karapatan, proteksyon, at kalayaan ng bawat tao. Ang Yogyakarta Principle ay binuo noong 2006 sa Yogyakarta, Indonesia ng mga eksperto sa iba't ibang bansa. Ngayon naman tumungo tayo sa layunin ng Yogyakarta. Una ay gabayan ng mga bansa sa pagprotekta ng karapatang pantao. Ikalawa, iwasan ng diskriminasyon at kaharasan. Ikatlo, itaguyod ang pagkapantay-pantay. Ikaapat, ay igalang ang dignidad ng bawat tao. Ngayon naman, tumungo tayo sa mga prinsipyo ng Yogyakarta. Una ay ang Principle 1. Ito ay patungkol sa pagkakaroon ng pantay-pantay at pagtrato ng tama at may respeto sa bawat tao. Ikalawa naman ang Principle 2. Ito naman ay isang karapatan na naglalayon na nawakasan ng diskriminasyon at kaharasan sa bawat tao, lalo na ng mga LGBTQ na tao. Sunod ay ang Principle 4, ang karapatan sa buhay. Ito naman, ang prinsipyo na ito ay nagtataguyod sa malaya at sa karapatang mabuhay ng maayos at ligtas. Sunod ay ang Principle 12, ang karapatan sa trabaho. Ito naman ay nagtataguyod na ang bawat tao ay may karapatang makapagtrabaho kahit ano pa ang iyong physical na kaanyuan or kung ano man ang iyong identidad. Sunod ay Principle 16, ang karapatan sa edukasyon. Ito naman ay karapatan na ang bawat tao ay maaaring makapag-aral kahit anuman ang iyong antas sa buhay at kahit anuman ang iyong antas sa buhay. Sunod at ang panghuli ay ang Principle 25, karapatang lumahok sa buhay ng publiko. Ito naman ay patungkol sa mga gawaing pampubliko na maaaring o na maaaring makilahok ang mamamayan. At dito na po nagtatapos ang aking